Ang makapagtapos ng pag-aaral ay maituturing na isang ginto ng tagumpay. Para sa iba, ang gintong ito ay hindi basta-basta. Sa bawat himig ng pangarap, basta't para rito, walang imposible sa mundo. Sa maliit na bahay na ito, nakatira ang isang nanay na puno ng determinasyon sa buhay. Sa mga pinagtagpi-tagping plywood at mga nadudumog na mga kahoy, saksi ang lahat ng ito sa pagsusumikap ni nanay. Si Nanay Mila, isang 47 taong gulang, ay nag-aaral sa Eastern Samar National Comprehensive High School sa ika-12 baitang sa Cookery. Hindi man siya makarinig at makapagsalita. Ang bawat kumpas ng kanyang mga kamay ang sandatan niya sa bawat hamon ng buhay. At ito ang kanyang magiging panangga sa pag-abot ng kanyang pangarap. Para kay Nanay Mila, gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral upang maging isang guro. Dahil para sa kanya, ito ang tanging daan upang matulungan ang mga kabataang gustong makapag-aral. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi ito makamtan. Ngayong nagbabalik na naman ng eskwela, sabik na naman siyang matuto muli. 5:00 pa lang ng umaga, nagigising na si Nanay Mila upang gawin ang mga gawaing bahay. Nagluluto, naghuhugas, at naglilinis. Upang may ipangtustos sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan, ang pagiging labandera ang kanyang pinagkakakitaan. Para sa kanya, patuloy siyang magsisikap, lalo na't malapit na siyang tumuntong sa kolehiyo. Hindi, natatawagan na po siya kung siya mabugto. Pero kung niya umaril kwarta, di po yan matagal-tagal. Lalo nang kailangan niya sabihin niya na kailangan niya yung kwarta. Inya tinatago. So napokus na lapit sa eskila, siya nalapit yung nasa. Sa aming pagbisita sa tahanan ni Nanay Mila, ipinagmalaki niya ang kanyang kayamanan. Ang kanyang mga gintong medalya na nakasabit sa kanilang pader. Sa masiyahin niyang mukha at sa kanyang sayaw na tinuro pa niya sa akin, sa likod ng lahat ng ito, may kwento si Nanay mula sa kanyang nakaraan na para sa kanya, bumakas sa kanyang puso. Pagkukwento ni Nanay Mila, noong bata pa lamang siya ay sinasaktan siya ng kanyang ama. Sa katunayan, ipinakita niya sa amin ang galos na kanyang natamo sa kanyang bandang siko. Kaya mula noon, sinabi niya sa kanyang sarili na mas tatatagan pa niya ang loob hanggang maabot ang pangarap. Ayon kay Ginang Marina, isang SPED coordinator, ang pag-aaral ng mga learners with disability ay binibigyan ng pagpapahalaga. May data tinatawag nga transition program. Ini nga transition program, asa na manira ito yung mga kabataan na sila sa rin tanang graded. Ito nga ID, ito nga makuring nga ramang magpakaintindi, pero ito po doon naman nahira ito regarding itong live limit program. So, kasi din nga atin, nakamimpi na kami, kataan na pag-graduate nila, ikinahalo nila itong mga regular class. So, pareho sa bintututdo, kailangan itong curriculum, yung bintututdo, yung palusan itong DepEd, parehas gihapon ng mira. So, gananin pa kaya na kanina, kung ano nga strategy, itong mga maestra nga nakapukahira, ito na hatag, iba-iba, differentiated activities, na may iba parong hira.
para diri naman nila ma-behind iton regular students. Ang ESNCHS ay isa sa malaking parte sa pagtulong kay Nanay Mila. Ayon kay Ginang Marina, may budget na inilalaan ng paaralan para sa kanilang mga kailangan. Dagdag pa niya, may isang resource room ang paaralan na kung saan ginaganap ang remedial class. Hinahatag na dito ng SPED o tinatawag sa SPED fund, ubos it hinahatag ito eskwelahan para panginanglan iton kabataan. Medical, educational, iton financial, bisa nga nila na ipamarupasahe dahil na nakakahatag ito ng era. And then, ito livelihood program ay kinahatag ito ng eskwelahan para itong hagayatag mga learners Para kay Ma'am Marina, isa siya sa mga saksi sa pagpupursige ni Nanay Mila. Ano po ang klase na sa Kinanay nila, kung tawagan niya itong kabataan, sobra ito niya kamaduro ito mag-arap. Karayag niya, madugman itiya kinaadman, despite sugalit na iya disability nga bungol ngahin mula ito niya. So ito niya nga estudyante, kung naka niya ito na alas 7:30, mauli niya ito na alas 11:00. So, ganito niya nga estudyante, parang niya may libaruan, dirila para nga iya, hapag kaya na, libaro niya, nga dahil iya kahuman, iya pag-iskulo, kung makakabulig iya, Sa gitna ng kanyang pagkakanta, hindi napigilan ni Nanay Mila ang pagtulo ng kanyang luha. Dahil naalala niya ang kanyang mga yumaong kapatid na kanyang naging kasangga sa buhay. Mga kapatid na tinanggap siya ng buong puso. Para kay Nanay, ang pangarap niyang maging isang guro ay hindi niya kailanman pakakawalan. Sa bawat himig ng kanyang pangarap, hindi siya mawawalan ng pag-asa. Ang mangarap ay hindi limitado. Lahat tayo ay pwedeng mangarap. Katulad ni Nanay Mila, walang kahit anong kapansanan ang makakahinto sa kanya sa pag-abot nito. Kahit sino ay pwedeng mangarap. Basta't ating pakatandaan na kahit ilugbok man tayo ng panahon, huwag nating kalilimutan umahon. Ako po si Rin Aboy para sa dokumentaryong ito.